Hindi ka ba satisfied sa buhay mo ngayon? Heto ang suggestion ko sa'yo. Iniin po nating mabuti yung mga leader ng bansa natin. Bakit ko nasabi to? Kasi tatandaan po natin ang lahat po ng mga politiko, ang mga public officials po natin. Sila po ay representatives lang natin. Nai-represent lang po tayo nila kasi sila po ang naluklok dyan sa mga posisyon na yan. So sasabihin natin, bakit sa bansa nato, bakit ang ganda ng buhay? Kasi po masuri sila. Mabuti po nilang pinipili yung po mga politiko na iluluklok nila. Hindi po porket sikat itong tao na okay na labay apply, iboboto ko na. Masuri po talaga, chinecheck nila educational background, yung mga success sa buhay, yung na-attain sa buhay, and yung policy ng tao. Chinecheck po talaga lahat yan. Kung gusto nating umasenso, syempre, at the end of the day, tayo din po ang gagawa ng paraan para umasenso tayo. At ito po, no, para masatisfy tayo sa buhay natin, para umasenso tayo, ito ang isang susi. Piliin natin ng mabuti yung leader natin kasi kung hindi po deserving at naluklok po dyan, wag po tayo magagalit later on kung hindi po maasenso ang Pilipinas o marami pong dukha, marami pong nahihirapan dito po sa Pilipinas kasi ang problem po dyan, ginebenta po natin at madali po natin binibigay yung boto natin dahil kilala or popular lang po yung mga binobotong politiko. So ano lesson dyan? Meron din pong contribution tayo sa mga frustrations natin sa buhay. Frustrated tayo sa Pilipinas, frustrated tayo sa ekonomiya natin, meron din po tayo contribution dyan. In a good way, in a bad way. Kung itatama po natin yung mga pinipili natin ngayon darating na eleksyon, gaganda po ang Pilipinas, hindi po pwedeng hindi. At sige, representatives po sila nung mga tao na masuring pumipili ng politiko, na masuring pumipili ng public officials. So sa darating na eleksyon, wag pong popularity contest, tignan po natin kung yung tao suitable talaga, highly qualified talaga sa mga posisyon sa gobyerno na iluluklok natin sila. Wag po tayo na sikat lang o kilala lang o feeling yung mabait and so on and so forth, iboboto na natin. Hindi po ganun kasi pag ganun po ang ideology natin, ganun ang paniniwala natin, 30, 40, 50 years from now, ganun pa rin po ang Pilipinas. Hindi po tayo lilipad. Hindi po talaga tayo truly magiging first world country na parang first world country po tayo nung 1950s, nung 1960s. Ibang usapan yun, ibang usapan na tuwing ngayon. Kailangan na bago po natin ideology natin, medyo kailangan bumalik tayo nung naaraan na iba po ang pamimili talaga ng politiko, pamimili po talaga ng public official para po talaga makaahon tayong lahat.